naging concern sa akin. Eh, lagi kang busy sa trabaho mo eh. Ako, ni minsan, hindi ko naramdaman yung pagmamahal nyo. Lahat ng hirap, kaya kong tiisin. Huwag lang makitang nahihirapan kayo. Ayon sa World Health Organization, sa 15 million single parents sa Pilipinas, 95% o mahigit 14 million na mga kababaihan o tinatawag nating single mothers. Isa na rito ang tampok nating totoong kwento tungkol sa isang makeup artist na mag-isang tinaguyod ang kanyang mga anak sa dalawa niyang mga naging mister. Pareho siyang iniwanan ng mga ito. Ating tunghayan ang kabuuan ng aming tribute episode para sa ating magigiting na single moms na pinamagatang Liwanag ng Bituin, The Estrella Star Besabe Story. Hello? Atin to. Oh, bukas ng taping. Sinong artistang may make-upan ko? Ha? Si Madam? Ako, ayoko yan. Matara yan eh. Baka mamaya sigaw-sigawan lang ako niyan eh. Oo. Ira, okay ka lang. Oo. O siya. Basta kaliwaan tayo ha. Alam mo na, kailangan ko ng datong. Busy ang lola mo. Birthday ng aking favorite na baby boy. Oo, sige. Oo. Okay. Jinky! Anak! Paano ba to? Oh, tignan mo, oh. Diba, ang bongga ng setup ng birthday mo? Siyempre, birthday ng paborito kong baby boy. Yun na nga ma eh. Birthday na birthday ko pero trabaho pa rin ang inaatupag nyo. Anak naman, sayang ang racket. Alam niyo naman, ang mamister niyo ang pinaka-in-demand na makeup artist ng mga artista. Ma, basta yung pangako nyo ha. Tatawag sa akin si Papa. Naku, pasensya ka na. Alam mo naman ang tatay, busy-busy sa Amerika. Ha? Kaya hindi makatawag yun. Pero, para sa inyo, kahit anong request, caring-caring ng mamister yan, ha? Aba, syempre kayo talagang puri na isla ng buhay ko. Talaga ha? Ma, parang may nangangamoy sa kusina. May nasusunog yata. Naku, sandali. Sandali. Ma! Basta yung pangako mo ha. Expect ko yan. Mga anak! Pa? Pa! Ma naman eh. Puro kakalokohan. Anak, gusto ko lang namang tuparin yung wish mo eh. Kaya ginawa ko ng paraan. Sorry ha, may emergency kasi ang tatay sa Amerika kaya hindi makatawag. Pero carry ko naman maging mama at papa sa inyo. Yung catering, ma, nasaan na? Kasi paparating na yung mga bisita eh. Oo nga pala. Catering's on the way! Oh ma, sino ka naman dyan? Ay, naku, anak! Sino pa? Di akong caterer ng birthday mo. Oh. Ma, ba't naman kailangan ikaw pa gumawa ng lahat ng yan? Kala ko nag-iwan ng budget si Papa para sa birthday nito ni Jinky. Kung naman, anak, wala naman masyadong maraming tanong. Ang importante, di ba, nairaos natin ang birthday ng kapatid mo. Food is ready! Asan yung mga kaibigan mo? Yung mga bisita mo, asan na? Hindi, paparating na daw sila eh. Tara na, ayusin natin yung pagkain. Dali, i-ready na natin yan. Star, ilang taon ang mga anak mo nung nang ibang bansa yung mister mo? Yung panganay ko, 11 months. Yung pangalawa ko, 1 month pa lang. Wala pang 1 month. Maayos naman ang pagsusustento sa'yo. Maayos yung po na Ate Mel. Tapos nung mga wala na.
Gani, my love. Ano ba talaga nangyari sa'yo dyan sa Amerika? Nahanap ka na sa akin ng mga anak mo. Ilang taong ka na dyan. Kahit sa sulat man lang, di ka magparamdam. Hindi ko nga alam kung ano yung sasagot ko sa mga anak mo pag nagtatanong. Pero huwag ka mag-alala. Pangako, hindi ko pababayaan ang mga anak natin. Miss na kita. Ano ba ako nami-miss? Bagong parigo pa naman ako. Sexy ko. Tignan mo, oh. Uy, ano akong tignan ng ganyan? Ano ka ba? Kinikilig ako. Yan, oh, yung ganyang kulay. Bagay na bagay sa'yo yung ganyang kulay. Bagay na bagay sa'yo. Tusin po. Oh, eto. Naku, Tita Star. Buti na lang talaga nandito ka. Nakita mo? Nawala yung tantrums ng bruha. Alam mo, ito talaga yung life of the taping. As in. Alam mo na, ha? Pag may mga racket, lagi mo ko isama dyan. Racket? Racket? Oo. Kulang ka pa ba sa racket? Eh, ang dami ng shows mo. Kabi-kabila yung shows mo, ha? Hayaan mo na. Kailangan ko ng maraming datong. Eh, habang lumalaki yung mga anak ko, lumalaki rin ng gastusin. Alam mo, Tita, hindi naman sa nakikialam ako, ha? Bakit kasi hindi mo pa pagtapat sa mga anak mo na wala nang paramdam yung asawa mo? Hindi na siya nagbibigay ng sustento. Eh, akala nila sinusustentuhan sila ng gobyerno ng Amerika. Ako, eh para ano pa? Hindi na kailangan yun. Kaya ko naman silang buhayin kahit ako lang mag-isa, no? Tsaka isa pa, ayokong guluhin yung isip ng mga anak ko. At ayoko din naman mag-isip sila ng masama tungkol sa ama nila. Ay. Sabi mo eh, next scene ba natin ay... Star? Oh, Michelle! Ito pa, bakit? May sulat palang pinaaabot sa'yo si Kuya Gani. Ay, galing kay Gani, my love. Ay, thank you. Tagal mo nang alam na may iba ng babae si Gani sa Amerika. At ito pa pala, basahin mo na lang. O sige, mauna na ako, ha? Divorce paper? Dini-divorce niya ako. Eh, wala namang divorce dito, ah. Hindi pinirmahan ni Star ang divorce papers. Pero hindi na rin niya pinigilan ng asawa niya na magpakasal sa ibang babae sa Amerika. Inilihim niya ito at patuloy siyang bumibili ng mga kunwari padala ng asawa para sa kanilang mga anak. Mga anak! Oh, eto, dali, mayroong package galing sa papa ninyo. Ah, mga sapatos yata ito. Tsaka t-shirt. Ay, dali, buksan natin. Ako, sigurado ako magandang-maganda na naman to. Oh, dali na kayo, oh. Dali, Oh. Oh, Erwin. Jinky, bakit dead maki sa padala ng papa nyo? Hindi na kami mga bata, ma. Hindi mo na kami manuloko. Alam na namin ni Jinky, hindi galing kay Papa yung mga yan. Ikaw lang ang bumibili niyan. Ano ma? Yung reaction mo? Kahit na alam mong alam na namin yung totoo na may ibang asawa na si Papa sa Amerika. Tagal na pala kayong hiwalay ni Papa. Hindi mo man lang ba siya habulin? Ma, baka pwede kausapin mo siya. Baka pwede magkabalikan pa kayong dalawa. Ano ma?
Eh kung ayaw siya makasama, kahit tawagin niyo lang siya para sa amin ni Kuya. Kasi kami gusto namin siya makasama eh. Kahit isama niya kami sa Amerika. Ma, ano? Ano? Kaya ka lang? Yan yung makeup artist. Kita kayo ba natin makeup ng 5 minutes yung isang artist? Tignan mo nga, mulas-mulas ko na, di ba? Di ba naman Sinabi klaseng natin makeup to? Pangit eh. No? Alam mo, makeup artist lang ako, hindi ako magician. Award ka talaga, tita. Luka-luka ka talaga. Ano magagawa ko kung gano'n na itsura niya? Ito naman, huwag ka masyadong ano dyan. Sasabayan 5 minutes to pa ako. yung isa 5 minutes lang sana. Tapos yung isang artista, sana makuha natin 5 minutes maayusan na. Hala, ano ka nga? Uy, ba't ka naman biglang umiyak dyan, tita? Kasi baka magsumbong yun. Baka mawalan ako ng trabaho. Kailangan kong kumita. Kailangan kong masuportahan yung mga anak ko. Kasi baka pag iwanan nila ako, sumama sila sa tatay nila. Hindi ko kakayanin pag nawala yung mga anak ko. Ikaw yung nanay nila. Alam mo, ikaw yung nakasama nila mula nung pinanganak mo sila. Kaya dapat mahalin ka rin nila. Yun! Yun ang kulang sa'yo. Di ba? Total, yung ex mo may iba na. Di ba? Dapat makahanap ka na rin ng lalaking jojowain mo at magmamahal sa'yo. Di ba? Hanap ka ng jowa. O, yung ex mo may iba naman na, di ba? Ikaw para itong luka-luka eh. Sa tingin mo ha, sa itsura kong to, sa edad kong to ha, magkakamali pa sa akin. Bibiro lang. Pagkatapos ng masalimuot mong karanasan sa mister mo, no? Eh, tumibok ulit ang puso mo. Di ba? Para sa'yo. Hatid na kita. Salamat dito ha. Naku, pero huwag niyo na akong ihatid. Baka makita pa kayo ng mga anak ko. Eh, ano naman? Eh di, sabihin ko sa kanilang totoo na naliligaw ako sa mama nila. Na ang mama nila ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Showbiz ka talaga. Ang galing mo mambola. Huwag ako, no? Showbiz din to. Muling natutong umibig si Star sa ikalawang pagkakataon. Walang pagsidlan ang kaligayahan niya ng mga panahong iyon, lalo na nang makita niyang magiliw si Dindo sa kanyang mga anak. Hanggang sa... Okay na yan. Ay, wait lang. Bakit? Parang iba. Iba talaga pag inlababo. Ano ka ba? Siyempre, hindi lang naman ako masaya para sa sarili ko. Masaya din ako para sa mga anak ko. Eh, napapalapit na sila kay Dindo. Hindi lang ako kinukulit tungkol sa ama nila eh. Tita, speaking. Tara, lapitan natin. Dali. Bilib talaga ako sa'yo, pare. Ang tinik mo sa mga babae. Ikaw lang naman itong mahina eh. Paano kung mabisto ni Star ang totoo? Imposible yon. Nasa Bisaya sa asawa ko. Iba ka talaga. Okay ka lang, tita? Tara, tita, puntahan natin. Sasamahan kita. Dali, tara na. Hindi ako natatakot, Wendy. Hindi ako naduduwag. Pinagmukha niya akong tanga. Huwag ka mag-alala. Wait lang. Hindi naman ito yung unang pagkakataon na niloko ako eh.
Kaya ko to. Kakayanin ko to. Ready! Tita, wait lang. Yes, Direk! Tita, ano ba nangyayari sa'yo, ha? O, uminom ka muna. Medyo Marimar, tita, ano ba nangyayari sa'yo? Lagi ka nang nagkakaganyan. Gusto mo pa-check up tayo pag walang taping? Tara, sasamahan kita. Galing na ako sa doktor. Normal lang daw yung nararamdaman ko. Normal sa kagaya kong buntis. Buntis ka? Nabuntis ka ng dindo na yun? Eh, alam ba ng hayop na yun na nabuntis ka niya? Para ano pa? Hindi naman niya kailangang malaman. Kung yung dati kong asawa, hiniwan ako pati mga anak ko. Si Dinto pa kaya na may asawa na pala. Pero kasi, naisip ko, ano kaya naghihintay na kinabukasan sa batang kung nasa tiyan ko? Hindi ko maiwasang hindi matakot. Yung mga anak kong kahinaan ko. Tanga-tanga ko ba? Yung edad kong to, bakit ba ako nagpaloko eh? Nagkaanak ka rin doon sa pangalawa mo? Oo, nagkaanak po ako. O paano na yun? Naging tatlo na yung anak mo. Ano pa bang racket ang pinasok mo bukod sa pagme-makeup? Diba? Gumangan ang pakiramdam mo. Bumata ka. O Mare ha, pag wala akong taping ha, magpamanicure, pedicure ka sa akin ha. Yung patay mong kuko, kaya kong buhayin yan. Salamat, Mare. Salamat! Oh, umiyak ang bunso ko. Eh kasi may inaasar nila ako eh. Sampid lang daw ako. Kasi ibang tatay ko. Di ba Kuya Jinky? Kahit naman magkaiba kayo ng ama, kapatid pa rin kayo. At ang magkakapatid nagtutulungan. Kaya lumalaking lampan to si Lucky. Siya din yung binibaby. Ako, kaya wala nangyari sa buhay ko dahil sa nangyari sa pamilya natin. Patak-patak tayo dito, ma. Jinky! Ma, may aaminin sana kami sa iyo ni Cherry. Magiging lola na kayo, ma. Buntis po si Cherry. Kung okay lang ho sana, dito na muna po kami. Ano pa? Ano pa yung gusto niyong sabihin sa akin? Baka meron pa! Ibuhos niyo na ngayon! Kulang pa? Diyos ko, kaya ko pa ba? Sana make-up na lang lahat ng mga pagsubok na to para makapili ako ng kulay na gusto ko! Yung masaya! My Lord! Ma, salamat po ng marami, ha. Akala ko, di mo kami matatanggap, eh. Paano, ma? Atid ko na muna si Cherry. Uwi po ako agad. Sige po, ma. Salamat po talaga sa pagtanggap sa amin na magiging apo niyo, ma. Ingat kayo.
may pagtatapatin sana ako sa inyo. Ano yun? Papakilala mo na sa akin boyfriend mo? Hindi, no. Walang ganun, ma. Tsaka, ma, alam niyo na, may pusong babae ako. Sa dinami-dami ng mga baklang kakilala ko sa showbiz, amoy na amoy kita. Yung red lipstick ko laging nawawala. Nung bata ka pa, alam kong ikaw lang kumukuha. Oy, hindi hindi totoo yan, ha. Di, ma, actually, hindi naman talaga yun yung ipagtatapat ko sa inyo, eh. O ano nga? Ano? Ano yun? Ano kasi, buntis ako. Buntis ka? Ha? Buntis ka? Pagbanak ka! Para lumabas yan. Ano? Hindi naman, Agi! Ano ba? Ang daming mga alam nito. Ma, salamat, ma. Akala ko talaga magagalit ka sa akin. Ang mga nanay, hindi, alam mo yun, hindi makuhang magalit sa mga anak. Kahit ano pa kayo, hindi kami dapat nagagalit. Oy, teka nga. Saan ka nga naman galing? Tamo, nakainom ka pa, may alak ka. Ba't nanerawan ka, Ama? Di ka patas, ha? Kakasabi mo lang, di ba? Hindi mo kaya magalit sa mga anak mo. Ayan. Good vibes lang tayo, ma. Happy lang. Huwag ma-stress. Dami na natin problema. Nang ikasalang panganay ni Star, sa kanila ito tumira kasama ang asawa ng anak. Sa kasawian palad, wala pa rin nahanap na trabaho si Erwin hanggang sa may panganak ang apo ni Star. Kahit nag-iisa siyang naghahanap buhay, hindi ininda ni Star ang pagod para itaguyod ang kanyang pamilya. Alam mo, kung nandun lang kami kila Mama, hindi mangyayari to eh. Ganun. O, di mabuti pa, maghiwalay na tayo. Bumalik ka na sa mama mo. Pagod na ako! Ay. Nak, ang problema, hindi yan nasusolusyonan sa paghihiwalay agad. Mag-usap kayo mag-asawa. Paano ang anak mo? Gusto mo bang lumaki yan na parang kayo, ha? Walang ama. Halika. Mag-usap kayo. Halika na, mag-usap kayo. Halika. Halika na. Mag-usap kayo. Tapos kawawa ang apo ko. Mag-usap kayo. Ngayon, yung problema ninyo, yung mga gastusin dito sa bahay, ako nang bahala. Sige na, gagawin ko ng paraan yan. Kahit yung kapatid nyo, tanda-tanda na. Di marunong magligpit ng pinagkalatan yung... Gamit to sa pagdodrugs, ha? Kailan pa? Ha? Kailan ka pa natutong tumikim ng droga? Huwag ka magsisinungaling sa akin! Pistado na kita! Lakas ka lang dyan, Ma. Sasabihin ko naman sa'yo yung totoo, eh. Kinakausap kita, Jinky! Ano? O ano ngayon ko nag-drugs ako? Diyan ako masaya, eh. Diyan ako nakakalimot ang problema. Tsaka bakit ba? Concern ka? Ikaw kaya tanungin ko. Ha? Kailan? Kailan ka pa naging concern sa akin? Sige. Lagi ka kang busy sa trabaho mo, eh. Puro sila Kuya Erwin tsaka si Bunso lang inaatupag mo. Ako ni minsan, hindi ko naramdaman yung pagmamahal nyo. Kaya pwede ba, Ma? Ha? Huwag kang plastic! Anak, sorry. Hindi ko naman gusto saktan ka, eh.
Pasensya na kayo kung kinailangan ko magsinungaling tungkol sa ama ninyo kasi ayoko nakikita na sasaktan kayo. Lahat ng hirap, kaya kong tiisin. Huwag lang makitang nahihirapan kayo. Kung meron naman akong kasalanan sa inyo, yun yung nagkulang ako ng oras sa inyo. Kasalanan ko ba na iniwan ako ng ama nyo? Kasalanan ko ba na iisa lang tong katawan ko para lang maitaguyod kayo? Kasalanan ko rin ba na halos magpakamatay ako sa trabaho para lang may makain kayo? Kasalanan ko rin ba na binuhay niyo ako? Eh di sana, nung nag-jump ako sa tiyan niyo, pinatay niyo na lang ako. Dahil naging abala sa pagkayod si Star para sa mga anak at sa kanya ring apo. Huli na nang malaman ni Star na matagal nang lulong sa droga si Jinky. Iba na ang mga ikinikilos nito. Lagi itong tulala at wala sa kanyang sarili. Jinky? Hindi ako yun. Sila yun. Sila yung may wala nun. Wala akong ginagawa, no? Andito lang ako. Takot ako sumama yun, eh. Masasama yun. Masasama yun, ayoko. Ayoko makulong kasi gusto pumata si Papa, eh. Si Papa. Namiss ka si Papa, eh. Gusto pumata si Papa, eh. Basta huwag ka sumbong polis, ha? Bibigyan kita. Huwag mo susumbong sa polis. Si Papa. Pogi yun. Parang ako, Parang ako si Papa, eh. Gusto ko na nga yun si Papa. Gusto ko makita, eh. Hindi ko alam, eh. Ha? Wala. Sama ko si Kuya Erwin. Sama ko sila. Kami-kami lang pupunta doon. Gusto namin doon, eh. Lamig doon. Daming snow. Daming snow doon. Sama ka? Gusto sumbong polis. Gusto sumbong polis. Sama ka? Ha? Ikaw na muna ang bahala dito sa kapatid mo. Anak, sige na. Ikaw, magpahinga ka na rin. Tignan mo, namumutla ka na kapupuyat. Tama na yan, total marami na tayong nagawang siomay, ha? Kaya ko pa naman to, eh. Ikaw nga itong inaalala ko, eh. Tandaan nyo na, pero kumakayod pa rin kayo. Ba't di mo kayong subukang lumapit sa papa nila, Kuya Jinky? Alam mo, tumulong siya. Saka baka pag nakita ni Kuya Jinky yung papa niya, doon pa siya gumaling. Alam mo, talagang gusto niyang tumulong sana noon pa. Tsaka, kaya ko pa naman, eh. Basta bigyan lang ako ng malakas na pangangatuan ng Diyos para kahit sa hanggang sa pagtanda ko, maalagaan ko pa rin kayo. At least kahit saglit, nakasama nila yung papa nila. Di gaya ko na hanggang ngayon, di ko pa rin kilala yung papa ko. Shema. Pahinga ka na, anak. Sige na. Ako na dito. Tama na to. Maraming tayong nagawa. Sige na. Lucky! Lucky, anak! Erwin! Lucky! Anak! Lucky! Ang tagal din po niya sa hospital, 15 days siya doon. Oh, wow. Tapos sabi ng doktor, pwede na kayong lumabas kasi may mga COVID dito. Baka makawa pa yan, iuwi nyo na, total okay na naman siya. Anak, bukas kumain ka ulit, ha? Tsaka,
Tsaka kung may nararamdaman ka, magsabi ka lang. Para dadalhin ka namin sa ospital, ha? Oo, ma. Siya nga pala, may papakita ka sa'yo. Ano naman yun, ma? Sino naman yan, ba? Tatay mo. Ma, thank you. Thank you. Ngayon mo lang pinakita to sa akin. Ay, ma. Pwede ba akong request? Ano? Pwede bang lagyan mo ako ng lipstick? Yung red. Lipstick? Bakit? Malay mo mamaya, makakarampa ako, di ba? Gusto ko namang maganda ako pag rumarampa, di ba? Ay, nako. Maganda na ba? Sige na, ma. Tulog ka na. Kakahinga na rin ako. Patuloy sa pag-aalala si Star sa katinuan ng pag-iisip ni Jinky. Hindi na rin siya halos makatulog sa pag-aalaga sa lalong lumalalang sakit ni Lucky. Hanggang sa... Anak, ikaw dapat naglilibing sa akin. Hindi dapat ang isang ina maglilibing sa kanyang anak. Ma! Nawawala si Jinky! 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 Hindi
Hindi pa man lubusang natatanggap ni Star ang pagkamatay ng bunsong anak, ay nadagdagan na naman ang pasanin niya nang mawala si Jinky. Kung saan-saan nila ito hinanap. Nanawagan sila at nag-report din sa mga pulis. Pero pagkalipas ng ilang buwan, ay wala pa ring makapagsabi sa kanila tungkol sa kinaroroonan ni Jinky. Halos mawala na sa katinuan si Star sa pagkawala ng anak. Hanggang sa... Dito lang ako. Babalik yun. Gusto ko pagbalik niya, nandito ako. Hello? Opo, si Erwin po ito. Ma! May nakita raw sila nawawalang lalaki sa Parañaque. Base sa description nila, si Jinky to. Ma'am, ito po ba yung nawawala niyong anak? Sorry, ma. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo, anak. Kung saan ka namin hinanap. Salamat at dindig na Diyos sa panalangin ko. Sorry. 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 Happy birthday dyan sa heaven, anak. Sensya ka na, ha? Hindi man lang kita napaghanda. Ma. Pa. Para sa inyo, ma. Puka. Eh, bakit ako ang may cake? Hindi naman ako ang may birthday. Ang kapatid niyo. Pa-thank you cake namin sa'yo yan, ma. Alam din ho namin na birthday ni Lucky ngayon. Eh, kasi ma, di ba? Laging sineselebrate natin yung mga isinilang nung araw na yun. Para sa amin, dapat bigyan parangal at i-celebrate din yung mga nanay na naghirap para maisilang yung mga anak nila. Kaya, birthday mo rin, ma. At salamat po ng marami sa sakripisyo niyo para sa amin. Ma. Salamat. Anak, salamat. Kasi mula nang sinilang ko kayo, naging karugtong na kayo ng buhay ko.
Di ba nga, sabi ko, kayo talaga ang star ng buhay ko. Hindi, Ma. Kasi ikaw, nanay namin, ang pinakamalaki at pinakamaningning na star na nagbibigay liwanag sa buhay namin. Ang anak ko. Labi, Ma. Paano, Ma? Oo nga, tama na iyakan, Ma. Halika, eto. Binigyan ka ng mga challenges ng Panginoon. Pero, ikaw naman ngayon buhay pa at malakas ka pa. May iniinda ka ba? Oo nga. May iniinda ka ba sa sarili mo? Wala naman, Wala nga, di ba? Pero ano yung pwede mong i-mensaheng iwan sa ating mga kababayan? Sa mga magulang na sana mahalin niyo ang anak niyo. Kung meron kayo napapansin na kakaiba, pansinin niyo na. Kasi huwag niyo nang palalain. Hindi ko rin pinagsisisihan ang pagtatrabaho ko. Kasi kailangan mabuhay kami. Walang sumusuporta sa amin, kundi ako lang. Yun. Mahalin yung mga anak nyo. Mga anak, mahalin nyo mga magulang nyo. Dahil ang magulang, hindi isa lang yun sa buhay nyo. Yung po ating Ned. Naku, at maraming salamat sa iyo, Star. Una muna dyan sa iyong ibinigay na napakaganda yan, mga habilin, at hango sa totoong buhay mo. Maraming salamat. Pero dagdagan ko yan, Pero sa pagmamahal na patuloy na pagmamahal natin sa ating mga anak, huwag mo rin kalimutan na dapat mahalin mo rin ang iyong sarili. Ha? Huwag mo kalimutan yan. Kasi wala rin namang magmamahal sa iyo nang hihigit sa sarili mo. Maraming salamat, Star, ha? God bless you. God bless you, Ate Nel. Thank you. Ate Nel. Tiyak na marami sa ating mga kababayan ang nakarelate sa mga pinagdaanan ni Star bilang isang single parent. Ang pagiging isang dakilang inay walang katapusan. Hindi sila sumusuko at hindi nagpapahinga. At simula sa kanyang pagdadalang tao hanggang sa kanyang huling hininga. Mananatiling buhay sa kanilang diwa at puso ang pagiging nanay. Ako po ang inyong ka-millennial, Mel Tiangco po, na naghahabili na sana'y lagi nating ipadama sa ating mga ina ang ating pasasalamat at pagmamahal. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magtatagumpay sa